Hello, Hello guys! Welcome back to our channel. I'm Verly and this Jonathan! and we are The Nuestra! Tuturuan namin kayo kung paano mag-live stream, kung ano yung ginagawa namin sa weekly live streaming namin para sa aming church online service. Si Jonathan, tuturuan niya kayo kung paano yun sa audio, and then ako naman ang ituturo ko sa inyo ay yung doon sa video. Gusto niyo matuto kung paano mag-live stream, keep on watching! Ang ituturo ko ngayon ay paano i-set up ang audio source natin para sa ating live stream. Ito yung ginagawa namin. Maraming ways, pero ito yung how we do it in our church. The best is manggaling sa speaker ang audio source. Kasi pag nag-base tayo sa audio na galing sa mic ng camera, medyo basag siya dahil sabay-sabay yung frequency na sagapin ng mic niya. So wala na siyang time i-equalize yun, lalabas na lang agad sa natin. Pwede yun, pero kung gusto niyo ng best listening experience, the best ay may pre-processing muna sa mixer bago natin dalhin sa computer. So, ito yung aming mixer sa church, Alto Live 2404. So, convenient na siya. Meron siyang maraming channel. Hindi ko nagtuturo kung paano isaksak yung mga input dyan. Ang mahalaga, paano natin isa-send yung equalized na audio from the input source and from this mixer to the computer. So, kung makikita nyo ang mga pwedeng out, so ito yung send ng mixer. Dito meron tayong XLR out ng main left at right main speakers. So, pwede dyan. At meron din tayong aux send. So, 1, 2, 3, 4 na PL cable. So, ang goal natin from PL or XLR, gagawin natin siyang digital signal para madala siya sa laptop. So, ito yung mga tools na pwede natin gamitin. Nung nagsisimula kami, ito yung aming gamit. Tenant! Yan. Murang-mura sa Shopee. So, makikita nyo, XLR ang kanyang kabilang dulo. Ang other side niya ay USB. So, napakabilis niya. Focus. Yan. XLR to USB cable. Pwede nyo hanapin online yan. Ang normal process, dapat from audio source, dadaan muna sa isang audio interface para from audio interface, i-convert niya from analog signal to digital signal. So ito yung ginagawa niya from analog signal na lalabas dito, gagawin niya digital. Pero dahil hindi siya talaga yung mga audio interface na dinadownloadan pa ng driver, ang okay naman siya kasi for 5 months siguro nagamit namin to. May lang siya, may buzz kasi hindi malinis yung signal niya. So pag lumalakas na yung gain, dinig mo na talaga siya, mga ganun. So, pero kung pwede naman siya gamitin, hindi lang ganun kalakas yung signal na kaya mong gawin. Normally, pwede siya sa out ng main speakers. So, kapit nyo lang siyang ganyan. Then, other end, dito, kapit nyo lang. Tapos, from input source, sa settings ng computer nyo, piliin nyo lang yung PNP device or plug-and-play device. Paano yun eh? Ginagamit na itong left at right sa main speakers namin. So, pwede ngang aux send. Kaso siya? PL. Pwede kang magpa-gawa lang sa mga tindahan ng electronic shop. Ito naman yun. XLR to PL cable. So, gagawin natin, pwede pumili ka sa isang aux send ng mixer, XLR to PL cable, tapos kabit sa laptop. Yan, okay din siya. So again, okay siyang settings, hindi ka lang makakapag live ng mas mataas na gain.
So, ingat lang sa mga buzz. Pero, around 400 pesos, makakapag-live stream ka na gantong signal. Ngayon, bumili kami ng better version. Ano mas maganda? Bumili ka ng audio interface. So, ito yung ating audio interface. Tenant! Focus. Ano yung taas? Yan. So, ito yung gamit namin ngayon sa church. Euphoria UMC22. So, mangyayari, from mixer, papunta dito. So, siya talaga yung magpaprocess ng analog signal to digital. Mas malinis yung labas niya sa laptop. At saka, mas na-control mo yung gain. So, ipapakita kung paano gawin yan. Tapos, may mas magandang version dito, yung Focusrite. Pero, twice ang price. So, kung may budget ka, mas maganda yung Focusrite. Kung wala naman, okay na rin tong Behringer UMC22. So, paano namin ginagawa yan? So, yung Behringer UMC22 na meron siyang kasamang USB, ito USB Type B to Type A. Ang power source niya ay laptop na yung magbibigay. So, as soon as ikabit natin to dito, yung USB slot, at kabit dito, mag-on na lang siya agad. Ngayon, from ating mixer, meron naman tayong choices. Pwede rin siyang normal na XLR dito sa out, papunta dito sa ano. So ang Behringer meron siyang dalawang input source, so line input at saka instrument input control. Advantage din ng may audio interface, meron siyang direct monitoring from aux send. So again, 1, 2, 3, 4. From aux send, punta sa line signal input. So dito na, ito may gain control siya kung gaano kadaming gain or signal ang papasukin natin sa audio interface. So mabilis lang siya. Pag daan niya dito, diretso na sa laptop. Ngayon, ang advantage ng dumadaan sa mixer, muna yung sounds natin bago natin i-live, may chance tayo na timplahin. So kung gusto mo, malakas lang talaga yung mic ng singers, tapos mahina lang yung drums. Ito yan. Since in our case, nilagay natin siya sa aux send 3, hanapin mo lang yung main volume control ng aux send 3 ng mixer mo. And lahat ng nasa same, ano ba ito, row o column? Kayo nang magsabi kung row o column yan. Basta, yan. Individual input ng ating mga signal. So, halimbawa, gusto mo yung anong nakalagay dito sa number 5. Sa amin, yun yung electric guitar. Masyadong malakas yung electric guitar sa live. So, sa house namin, okay lang. Pero yung sa Facebook Live, masyadong malakas. So, imbis na hihinaan namin doon sa main na volume ng 3, napin mo lang yung ito, yung aux 3 niya. Yan, 3. Tapos, buwasan mo lang na ganun. Yan. So, yun ang advantage ng may monitoring din sa audio interface. Madali naming makikita kung alin yung maingay o hindi. Hi guys! So, ngayon po, i-share naman namin sa inyo kung ano yung ginagawa namin para sa aming, or ano yung mga preparations na ginagawa namin para sa aming church or live streaming every Sunday. So, para sa video source, ito yung mga ginagamit namin. Siyempre, kailangan natin ng camera. So, for our camera, meron tayo ditong isang SLR. And then, meron din tayong webcam. So, ito kasi yung available na resources namin. Kaya ito muna yung ginagamit namin. Pero, kung wala naman kayo nito, pwede naman kayong gumamit ng cellphone nyo. And then, kailangan nyo lang ng cables para ma-connect sa ating laptop. Yan. So, para dito sa camera and para sa webcam na meron tayong kailangang i-download na driver sa ating laptop. So, ang tawag doon ay EOS utility. And then, per camera kasi, meron siyang version. So, para sa camera na ginagamit nyo,
hanapin nyo kung anong version ng driver ang kailangang ma-download nyo sa inyong laptop. So, para sa ating video, ay meron tayong mga tools na kailangan. Siyempre, of course, kailangan natin ng OBS para sa ating live stream. And then, meron din tayong Easy Worship and then PowerPoint. So, dito muna tayo sa ating OBS. Ang service kasi namin ay tuwing 9 o'clock nagsa-start ng Sundays. So, kailangan sana before pag 9 o'clock siguro, ideally mga 15 minutes before 9, naka-live na tayo sa Facebook. So, yan, ito yung naka-flash doon sa live stream kapag hindi pa talaga siya nagsa-start. So, para mailagay itong image na to, di ba, itong left na to ay scenes, sa right side noon ay sources. So, dito sa sources, click mo yung plus sign, and then choose image, and then okay, and then browse, and then hanapin mo yung picture na gusto mong ipakita. So, kunwari, nakapili na tayo. So, kunwari, ito na yun. So, yan na yung output niya. And then, for example, ay 5 minutes na lang bago mag 9 o'clock. So, punta naman tayo sa sunod na scene, which is yung countdown. So, yan, yung countdown niya. Para naman malagay mo itong video na to sa ating source, click plus sign, and then media source, and then okay, and then browse. And then, hanapin mo yung video file na gusto mong i-flash sa screen. Yan. So, yan yung mga scenes na meron kami before mag-start ng service. So, yung pinaka-komplikado sa lahat ay yung kapag praise and worship na. So, punta na tayo sa POW, or praise and worship. So, meron tayong layers dito sa sources. Meron tayong, pakitawan. Ito. Ito yung layers. So, una, lyrics, and then image, and then, lyrics, image, yung main camera, and then supposedly meron pa tayong isa pang backup camera, and then audio input. So, yan yung pagkakasunod-sunod niya. Yung image na to, ito ay yung, yung parang gradient lang siya ng from black to transparent para yung lyrics na nasa taas niya medyo malinaw yung itsura niya. Kesa walang parang gradient na ganon or low opacity na something, hindi siya masyadong clear yung magiging lyrics. So para malinaw yung mabasa ng mabuti yung lyrics, ay nilagyan ko siya ng image. Yan. So alam niyo na kung paano mag-add ng image sa ating tayo sa camera. So, ang main camera natin ay itong DSLR. So, syempre, i-on muna natin. Yan. And then, pagka-on natin ng main camera, automatic lalabas itong EOS utility. So, ito yung version na meron tayo para sa camera. EOS utility, EOS 60D. Tapos, click mo lang itong camera settings. Yan. Tapos, lalabas na yan. And then, dito sa ating camera, yan, press lang natin itong button na to para sa live viewing. Yan. And then, dito naman ulit sa OBS, ay choose natin yung live view shoot. And then, pagka-click mo yan, ay lalabas yung kung ano yung nagpa-flash sa main cam, yun ang lalabas dito. So, okay na yan. Dito na ulit tayo sa OBS. Para mapalabas yung camera, click plus sign, and then window capture, and then okay, and then voila! Andiyan na ang ating Anong dapat piliin? Piliin natin ang EOS Utility 2.exe Remote Live View window. Yan. And then, yan, okay na. Para naman ma-adjust mo yung size niya, i-crop natin itong mga, yan, labis na,
Hindi natin kailangan para sa live stream. So, press Alt sa keyboard and then click mo lang yung mga lines na yan and then adjust. Yan. So, Alt, click, yan, adjust, Alt, click, adjust, Alt, click, adjust. So, ayan na, okay na. And then, i-resize naman natin siya sa tamang sukat. Okay. So, ayan na ang ating main camera. So, ilagay natin siya sa baba ng image. Burahin ko na itong ha. And then, rename lang natin to. Ito ang ating main camera. Main cam. Yan. So, ito yung pagkakasunod-sunod ha. Lyrics, image, main cam. So, kung kailangan nyo ng backup na camera kasi nga hindi enough yung battery nyo, pwede kayong mag-add ulit ng isa pang camera. So, sa case namin, ang gamit namin ay webcam. So, para ma-add yun, click plus sign, and then, ano nga ba yun? With video capture. Video capture device, and then okay, and then webcam. Yan! Yan. So, ayan na yung ating webcam. And then, yan, adjust lang ulit natin yung size niya sa gusto natin. And then, kung halimbawa gusto mo nang itago ang ating secondary cam, ilagay pala natin siya sa ilalim ng main cam. Kung gusto mong ipakita yung secondary cam natin, which is yung webcam, i-hide mo lang to, yan yung toggle eye view. Yan, click mo lang yan para makita yung secondary cam, or kung gusto mo na ulit makita yung main cam, click mo lang ulit yan. So again, mga pang-backup lang natin yan in case na malabat yung main camera natin. Okay, so last na, ito yung audio input naman. Audio input capture. Ito yung lahat ng papasok na audio na kailangan nating mailabas ng malinaw sa live stream. So yun yung na-mention ni Jonathan na digital audio. So, click plus sign, and then audio input capture. So, ito na siya. So, kailangan ang pipiliin nating device ay kung anong device na meron tayo, which is sa amin ay Behringer USB, yan, blah blah blah. So, click nyo lang yan, and then okay. So, ito naman yung sa Easy Worship, kung paano natin siya ginagawa. Kailangan ganyan ang kulay, or kailangan naka-green screen tayo para malinaw natin siyang maifa-flash sa ating OBS. So, dito na ulit tayo. So, i-live na natin to. Yan. Kunwari, naka-live na siya. So, dito naman sa ating OBS, para mapalabas natin yung lyrics, kailangan natin click plus sign, and then display capture. And then, click OK. And then, choose natin yung display 2. Yan. So, kung sakali na walang display 2 or display 1 lang yung nakalabas sa inyo, ibig sabihin, kailangan nyo ng another screen. Kasi di ba meron tayong, pag magpa-project tayo sa screen, ano ba yun? Windows P. Yan. Para lumabas itong mga options na to. And ang kailangan natin ay itong extend. So, click natin ng extend para lumabas yung yung display 2 natin. So, ito na. Balik na tayo sa display capture. Pagka-choose natin ang display 2, yan, okay. Teka ha, check ko lang itong Easy Worship. Bakit yan? Yan, para makita nyo yung lyrics. Yan. So, ito yung lyrics. Siyempre, i-crop lang natin ulit, katulad kanina. Katulad sa ginawa natin kanina. And then, yan, lagay sa medyo bottom. And then, para matanggal itong green na to, i-right-click, display capture, choose filters, and then, piliin nyo ulit itong plus sign, and then, choose chroma key. And then, okay. And voila! Wala na yung green na screen. So, yun na siya. Tingnan nyo guys, kapag burahin ko tong lyrics na to ha, para makita nyo. Yan, ito yung lyrics natin. I-rename natin lyrics. Kapag, ay wala na pala.
Kasi yun, naka-English pala. Kapag hinide natin itong image, tingnan nyo guys yung difference niya. Ayun o. Medyo malinaw lang ngayon kasi madilim yung background. Pero kapag may lights na yan, medyo magiging ano na siya, hindi na masyadong clear yung yung lyrics. Kaya mahalaga na meron din kayo nito para mas malinaw yung itsura ng lyrics natin. Mas madali siyang mabasa, lalo na ng mga senior nating church mates. So, ayun na. Okay na ang ating praise and worship scene. Dito naman tayo sa message. So, kailangan kapag nasa message na tayo, tapos ng praise and worship, click lang natin itong live para hindi na siya mag-live. Or, pwede nyong, kung naka-live pa rin siya, at dahil makikita nga itong screen na ito, yan, ito, iha-hide lang natin yung lyrics, which is itong display capture sa hide lang natin. And then, punta na tayo sa message. Yan. So, wait lang. Ang nakikita nyo kasi ay, kailangan natin yung, open muna natin ang PowerPoint. And then, start na natin yung slideshow. So, press F5. And then, punta tayo sa OBS. So, hide muna natin. Yan. So, yan yung ang tawag namin, title ng message namin kanina. So, and then, kapag in-adjust mo siya, yun na yung magiging itsura niya. So, pag pinakita mo yung video capture, window capture pala, sorry. Yan na. Tapos, nandito yung, yung speaker. So, ayan, make sure na meron kayong audio input capture. Medyo laging naka-insert yung audio para kapag may magsasalita or may papatugtugin kayo, maririnig din siya sa live video, sa live stream. Pero make sure na naka-off yung desktop audio at saka yung mic. Yan, naka-off yan. Ang nakabukas lang ay itong audio input capture. Yan, nakita niyo nakabukas siya. So, yan. So, itong lyrics na to ay yan lang ang pangalan niya. Pero ito kasi ay yung PowerPoint natin. So, lyrics lang. Pero yan talaga yung PowerPoint. So, yan na. Para mapalabas yung PowerPoint na yan, click plus sign and then window capture. And then okay. And then, ayan na. Piliin nyo yung slideshow. That's it. Lalabas na siya. And then, crop nyo lang ulit and then resize sa tamang size nyo. So, ayun yung lyrics. Ayan. Para sa main camera natin, para sa video, click plus sign and then window capture and then okay. And then, EOS Remote Live View. Ayan, EOS Remote Live View and then okay. And then, i-crop lang natin ulit siya, Alt, and then drag natin, Alt, and then click and drag, and then Alt, and then click and drag, and then Alt, and then click and drag, and then resize natin sa tamang size niya. Pero dahil medyo maarte kami, yan, kunwari ay nasa cellphone yung speaker. So, adjust lang natin siya sa tamang size niya. Sa kunwari screen ng tablet or ng cellphone. So, out, and then ganyan, and then out, and then there. So, ayan na, dyan na lalabas yung speaker. And then, syempre, pag i-control nyo, punta lang kayo sa PowerPoint, and then, next slide, di ba, ito bawal judgmental, next slide ay the accuser. So, click nyo lang yung next para pag tinignan nyo, ayan na. Pag tingin nyo sa OBS, yung the accuser na yung nakalabas. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yes, God, you turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good.
tagapag-asa, tagapagturo, tagapagpatupad. Sundin ninyo ang sasabihin nila, makinig kayo sa kanila, sundin ninyo. Ngunit huwag gagayahin. So, guys, Maroon. reminder lang, hindi po talaga kami, hindi kami professional pagdating dito sa live stream. Pero alam ko maraming mga churches ngayon na nangangailangan ng Idea. idea kung paano ginagawa itong live stream. Kaya po ginawa namin itong video na ito. So, although marami pa talaga po kaming kailangan matutunan, dapat matutunan for further improvements. At kung meron po kayong ideas kung paano po kami mag-improve, feel free to share your thoughts po sa ating comment section. So kung meron kayong mga hindi naintindihan, clarification, kung alam naman namin ang sagot, you can message down below, or kung friends namin kayo sa Facebook, PM lang. PM's the key. PM is the key. So guys, hope you enjoy our video, or sana may natutunan kayo. And if you like it, you can click the like button and hit that notification bell para sa mga next videos namin. At for the shout out, don't forget to subscribe. Yan, salamat po pala sa mga nag-subscribe na sa amin ng mga nakaraan at patuloy na sumusuporta, nanonood, nagla-like and comment and share and all. Salamat po, sobrang na-appreciate namin. Arigato. Supportan niyo po sa aming hobby ngayong quarantine na ito. Maraming time. Salamat po, super. And shout out nga pala, Kila? Jan Efraim Rodrigo. Yes! Hello! At syempre kay Armina Armina Talentino! Yan. So, salamat po at abangan nyo po yung mga susunod nating videos. Meron pa po kaming iba pang tutorials na i-share sa inyo para pare-parehas po tayo natututo. So, alam nyo na! Heart attack!